Ang kwento na inyong maririnig ay batay sa totoong karanasan. Ngunit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadyang binago o pinaikli upang mapanatili ang privacy at kaligtasan ng mga tauhang sangkot. Layunin ng pagbabago na magdulot ng aliw at aral sa aming mga tagapakinig. Wala po kaming hangaring magkaroon ng pagkakatulad sa totoong buhay, ang mga pangalan, lugar at pangyayari. At ang anumang pagkakatulad ay hindi sinasadya. Abner! Anong nangyari sa'yo? Hindi. Tuluyan na siya naging aswang. Hindi maaari ito. Sino ka? Bakit ka pumasok rito? Ako ito si Andrew. Tul, labanan mo sarili mo. Huwag kang pumayag na tuluyan kang sakupin ng matandang aswang. May mga darating na tulong dito mamaya. Paparating na sila. Lumabang ka. Hindi ka aswang. Tao ka. Ginagamit ka lang na matandang yun. Hindi kita kilala. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pakawalan mo ako. Hindi pwede. Kailangan mo magbalik sa tunay mong katauhan. Hindi bilang aswang. Para po sa mahilig makinig ng mga kwento ng buhay at pag-ibig, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang aming side channel ng Dark Shadows 102 Audio Drama Love Story. Halina't kiligin at sariwain ang mga kwento ng inyong buhay at pag-ibig. Ano nga ba ang papel na gampanin ng mga lolo at lola sa kanilang mga apo? Bakit kailangan silang sundin at igalang? Ang ating mga lolo at lola, mga haligi ng ating pamilya, yaman ng ating kultura, nagbubukas ang pintuan sa paglago at pag-unlad ng ating kamalayan. Sila ang mga haligi ng nakaraan. Pinagtibay sa kanila ang kamalayan ng pagiging isang tunay na Pilipino. Sa bawat kwento at payo ng ating mga lolo at lola, lilitaw ang kanilang malalim na pagkaunawa sa buhay. Ang kanilang mga karanasan ay mga yugto ng kasanayan, naglalahad ng paglalakbay sa gitna ng mga pagsubok at tagumpay. Sa kanilang mga mata, natututunan natin ang tradisyon na nagpapakita ng kahalagahan ng pamilya, respeto sa nakatatanda at pagpapahalaga sa mga simpleng bagay. Ang paggalang at pagsunod ay itinuturo ng ating mga lolo at lola ay hindi lamang nagpapakita ng respeto, kundi isang paraan ng pagpapahalaga sa kanilang naging papel sa ating buhay. Sa kanilang mga palad, natutunan natin ang halaga ng dedikasyon, pagkakaisa at pag-aaruga sa isa't isa. Dapat nating igalang at sundin ang kanilang mga aral. Dahil sa kanilang mga gabay, natatamasa natin ang tunay na kahulugan ng isang pagiging mahusay na miyembro ng pamilya at ng lipunan. Subalit, paano kung ang lola na iyong iniingatan ay may itinatagong lihim? Lihim na maaari mong ikapahamak. Pakinggan natin ang naiibang kwento ng katatakutan. Abner, napansin mo ba yung bagong kaklase natin? Si Magnolia? Oo. Yung taga-probinsya, di ba? Yung lagi nakasuot ng floral na damit na mukhang mailap na tao na parang may sariling mundo. Oo, siya nga yun. Parang lagi siyang may bitbit na mabigat na parang galing sa probinsya. Pero, bet ko yung aura niya. Iba eh. Naku, tama ka. Parang may sariling mundo. Pero kawawa naman. Parang walang pumapansin sa kanya. Alam ko nang gagawin ko. Anong pinaplano mo? Naisip ko lang. Baka pwedeng maging kaibigan natin siya. Parang may misteryo sa buhay niya eh.
Gusto kong malaman kung bakit siya ganyan. Dako, astig yan pare. Paano naman natin siya magiging kaibigan? Parang hirap niyang lapitan eh. Oo nga eh. Kaya naisip ko, mag-effort tayo. Mag-start tayo sa mababaw na usapan. Pero di ba, alam mo naman yung itsura ng mga taga-probinsya. Parang fresh. Simple lang pero blooming. Oo nga, no? Tsaka parang natural lang yung beauty nila. May pagka-inosente. Yun nga eh. O baka naman ma-appreciate niya kapag nag-approach tayo sa kanya. Siguro magiging magaan din ang buhay niya dito sa campus. Nako, tama bro. Sabay tayo mamaya. Lapitan natin, kausapin. Sa simpleng tanong lang, para naman pinyang welcome siya sa barkadahan natin. Game bro. Magtataka siya pero kailangan natin siya mahook. Baka maging solid friend pa natin yan. O kung ganun, ready tayo mamaya. Sabay-sabay tayo mag-a-approach sa kanya. Baka sakaling maging kakaibang adventure tayo kapag nakipagkaibigan sa kanya. Puro ka adventure. Malay mo lang naman, di ba? Kapag naging kaibigan natin siya, yayain tayo sa kanila. Di ba ang sarap mamasyal sa ibang lugar? Kung lakwatsa lang naman pala ang hilig mo, hindi ka na sana nag-enroll. Ang sarap kasing kumalo sa ibang lugar, tol. Lalo na yung lugar na hindi pa natin nararating. Kaya ang babaeng prom din na yon ang makakatulong sa atin. Baka sakaling marating natin ang lugar nila ngayong semestral break natin. Speaking of prom day, ayun siya oh, sa may bench nag-iisa. Di mabuti. Tara, lapitan natin. Okay, G. Hi, Sarah. Mukhang busy ka sa mga projects mo ah. Oo. Wala kasi akong kagrupo. Kaya ako na lang ang gumawa. Hindi ka naman pala tipid magsalita. Oo naman. Bakit? Anong tingin niyo sa akin? Para kasing introvert ka eh. Hindi lang ako sanay makisalamuha. Kasi alam mo na, bago lang ako dito. Pero kapag nasanay ako, baka kayo rin ang magsawa sa akin. Bakit nyo nga pala ako nilapitan? Actually, gusto ka naming maging project partner. Oh, talaga? Salamat naman at may nag-approach na. Game ka ba na maging kaibigan namin? Oo naman. Medyo mailap kasi yung ibang girls dito eh. Kaya nahiya na rin ako mag-approach sa kanila. Baka hindi rin ako pansinin. No worries, Sarah. We got you. Baka sakaling maging solid friendship natin. Tara, usap tayo. Tapos kita-kits tayo mamaya sa labas. Oo, sige. Salamat talaga ha. Hindi ka naman pala mahirap i-reach out. Hindi ka naman pala nakakailang kausap. Kanina kasi sa room nung nagpakilala ang lahat, ang tipid mo magsalita. Kaya nga nawertuhan kaming dalawa eh. Kaya ito, nakikipagkaibigan kami sa'yo. Salamat din sa lahat ng mga classmates natin. Kayo lang ang nakapansin sa akin. Kapansin-pansin naman talaga kasi maganda ka. Oy, nandito pa ako ha? Teka, makikipagkaibigan lang ba o may iba kayong motibo sa paglapit nyo sa akin? Diretsahin nyo na ako ah. Okay lang naman sa akin. Naging malapit na kaibigan ni na Abner at Andrew si Sarah. Mula noon, silang tatlo na ang lagi magkasama. Masaya naman sila sa pagiging magkaibigan nila. Doon nila nakilala unti-unti ang babae. Ito ay isang simpleng babae lang. Hindi naman mahirap kaibiganin. Sa pagtatapos ng kanilang semester, doon nila lalo pang nakilala si Sarah kung sino talaga ito. Andrew, salamat sa laptop. Kung hindi mo ako pinahiram, kulelat na naman ako sa exam. Malaking tulong din sa akin. Kasi nagawa ko yung mga projects ko. Kaya mataas din ang grades ko. Imagine, first time ko makakuha ng 90 sa exam. Dapat nga ma-perfect ko yun eh. Okay na yun. Ikaw Abner, kumusta naman ang exam mo? Dahil dyan, blowout ko kayo. Dinner for 3.
Bilis na, bago pa magbago ang isip ko. Maubos ito sa game ng cellphone ko. Ay sige, tara. Tara, gutom na rin ako eh. Sugod tayo sa karyan. Karihan? Ay, nakakainis ka naman. Kuripot? Magbo-blowout ka sa karihan? Tara, aba, chibog din yan. Sky is the limit. Ha? Ay, teka nga pala. May nag-chat sa akin eh. Hala, darating ang lola kong mayaman. Magdadaos kasi siya ng 90th birthday niya. Invited daw ang lahat. Gusto kong i-invite ang mga kaibigan ko. Sagot niya raw ang lahat ng gastos. Wow, astig. Kailan yun? Sem break natin. Wow, tama-tama. Naku, adventure ito. Huwag kayong mawawala ha. Oo naman. Grabe yun ha. Bira lang umabot sa ganong edad. 90 years old na siya sa birthday niya. Ang haba ng buhay niya. Marami na ngang pumanaw sa kanyang mga kaedad. Pero siya, buhay pa. Matibay ang katawan. Wow, edi yung kluban na yun. Uugod-ugod na siguro, no? Gumagamit na siguro siya ng tungkod o kaya walker. Uy, hindi po no. Bata pa siya sa edad niya. Parang 60 lang. Naku, maniwala kayo. Mas una pang mamamatay ang papa ko sa kanya at ang mga kapatid niya. Saka 3 niyang anak na puro lalaki. Talaga? Pangilan ng papa mo? Bunso. Saka mayaman yun. Kapag nakita niyo siya, magugulat kayo. Oh, hindi ko nga lang nasagot ang chat niya eh. Tumawag na. Sandali lang ah. Sasagutin ko lang. Hello? Lola? Tumawag ako kasi hindi ka nagre-reply sa chat. Darating ako mamayang gabi sa airport. Sige po, Lola. Susunduin namin kayo. Kayo? Bakit? May mga kasama ka? Opo, mga bago kong kaibigan. Mabuting balita yan, Sarah. Mababait po sila, Lola. Hindi po sila. Mamaya na lang natin pag-usapan yan. Basta alam mo kung bakit ka nandyan at kung bakit ako susunod sa'yo. Maghanda kang mabuti. Excited na ako. Opo. Sige po. Ingat po kayo sa biyahe. Bye, Lola. Narinig niyo ba ang usapan namin? Oo. Excited ang lola mo ha, parang teenager lang. Sabi ka atang makilala kami. Oo. Kasi nga mahilig yun sa bagets. Alam niyo, bihira naman siya pumunta dito eh. Gusto nun, maganda at maayos ang tutuluyan niya. Kaya sa hotel yung tumutuloy. Ayaw niya sa tirahan ko. Maliit daw at saka mainit. Alam mo na. Total kaya naman ng bulsa niya. Mayaman talaga. Isipin na lang ha. Hotel na di kalibre ito. Baka naman may jowa pa siya. Sa edad niyang yun, kahit 90 na, pwede pa rin yun. Last year may jowa siya. 30 years old lang. Kaso naunang namatay sa kanya. Mabuti na rin yun. Kasi laging pinapahirapan ng lola ko. Huwag kayong magtaka kung bakit hindi ako mayaman tulad ni Lola. Sabi kasi niya, oras na mag-asawa ng iba si Papa, wala na siyang pakialam sa amin. Kaya kahit papano, si Papa ang nagpapaaral sa amin at hindi humihingi ng tulong kay Lola. Iba ang ugali nun. Mapera nga, saksakan naman ng kuripot sa mga anak niya. Dumating nga ang lola ni Sarah mula sa kanilang probinsya. Sinundo ito ni Sarah at ng mga kaibigan nitong sina Andrew at Abner. Dumiretso naman ang matanda sa hotel. Kaya hindi na nila naabutan ang matanda sa airport. Sumunod naman ang magkakaibigan sa hotel. Ganun na lamang ang kanilang gulat nang makita nila ang matanda. Taliwa sa inaasahan nilang makita sa lola ni Sarah. Isang matandang masigla pa rin kahit naka-wheelchair na ito. Sa kanyang mapupulang buhok, mapapansin mo kaagad
Ang puting buhok na halos bumabalot na sa kanyang ulo. Ang mga mata niya ay puno ng kasiglahan at pananabik sa mga susunod na mangyayari. Sarah, nandito na pala kayo. Opo, Lola Epang. Sila po pala yung barkada ko o tropa ko. Bakit lalaki? Dapat girl din ang barkada mo. Pero hindi bali. Andrew, naka-wheelchair na. Akala ko bata pa. Matanda na ako, pero malakas pa ako. Na-aksidente lang kasi ako kaya naka-wheelchair ako. Hindi ko po alam yan, Lola. Kasi hindi ko na ipinaalam sa inyo para hindi ka mag-alala. Kaya nagdesisyon ako na lumuwas para maiba naman ang atmosphere sa lugar ko. Hindi mo ba ako ipapakilala sa mga kaibigan mo? Ang maganda mong Lala Ipang. Ako po si Abner. Siya po si Andrew. Good evening po. Pwede pong magmano? No. Wag na, Sarah. Mag-order kayo ng food para sa inyo. Baka gutom kayo. Kwan kasi, Sarah. Yung masarap at saka mamahalin. Afford naman, di ba? Wag na po. Busog na po kami. Abdon nakakaya. Sige. Pero kung gusto ninyo, drinks. Pero may invite ko kayo sa birthday ko. Gaganapin sa probinsya namin. Tamang-tama. Sabi nga ng apo ko, semestral break ninyo. Kaya siguradong makakadalo kayo. That will be on Friday. Full moon yan sa kalendaryo. Nanlaki ang mga mata ninyo. Maganda ako, ano? Dumating kayo dahil kung hindi, kalimutan nyo na ang apo ko. Opo. Darating po kami. Lola Ipang. Gabi na po kasi. Baka maabala namin ang pagpapahinga ninyo kaya magpapaalam na kami. Okay, kayong bahala. Sarah, itulak mo ng wheelchair ko sa kwarto. By the way, Sarah, mag-imbita ka pa ng mga kaklase mo sa napakagandang gabi ng birthday ko. It will be a happy occasion, Sarah. Naiiba ko dahil iba ko. Ano, Sarah? Opo, Lola. Mamimigay ako ng invitation mo. Aalis na po kami. Bye po. Bakit ka ba nagmamadali, Andrew? Hindi mo ba napansin, Abner? Malikot ang mga mata niya. Tsaka nagpapadyak pa ang paa niya. Hindi ko nalata eh. Ang haba ng suit niya, tsaka masaya lang yun. Isipin mo na lang, inabot pa siya ng ganung edad. Tapos ngayon lang siya makakapag-celebrate na bagets sa mga bisita niya. Di mo ba napansin? Gusto niya yung mga batang guys na iniimbitahan niya. Ibang klaseng matanda, no? O baka gusto niya lang maging happy ang 90th birthday niya. Jolly nga kung titingnan. Di ba alin ang kumusta ng malaki, basta maging happy naman siya. Hindi tol, parang may kakaiba sa lolang yun. May something na hindi ko maipaliwanag. Takot, tara na nga. Nagutom na ako sa'yo. Nag-aalok na kasi ng pagkain, tumanggi ka pa eh. Ayan tuloy. Sa fast food tayo. Dali na, kakain na tayo. Sakay ng barko, tumungo sila Sarah at ang kaklase nito patungong probinsya ng Capiz upang doon umattend ng kaarawan ng isang matandang nasa edad 90. Dahil nga mga kabataan, di nila inalintana ang pangarib na susuungin sa bagong lugar na kanilang pupuntahan. Libre naman lahat ng expenses sa pamasahe, pati sa pagkain. Kaya sino ba ang hindi tatanggi sa paanyaya
Sa isang lumang resort, idinaos ang kaarawan ni Lula Ipang. Kaya ganun na lamang ang pagtataka ng dalawa sa motif ng celebration. Ganun din sa invitation na ipinadala sa kanila. Abner, ano bang klaseng lugar ito? Parang napag-iwanan na yata ng panahon. Oo nga to, Andrew. Medyo nakakapinabago itong lugar na to. Parang pinaglumaan ng resort na to. Parang madalang pupunta mga tao rito. Pero tingnan mo naman, malinis naman ang dagat. Malinis din ang paligid. Pero yung resort, parang sagang din na nililinisan. Tsaka ang dindi at ang bubong. Ang dami ng agiw. Baka design ano? Anong design? Wala naman talagang naglilinis. Tingnan mo yung paligid. Parang wala masyadong tao. Halos liblib na yata ang lugar na to. Oo, at napansin mo ba yung malalaking bato sa palibot? Parang may historical feel. Oo, parang may kasaysayan ang lugar na to. At yung resort tila hindi na gaano maayos. Mukhang matagal lang hindi nabibisita. Tsaka napansin mo rin ba? Parang kailangan natin ng bangka para makalis dito. Mukhang nakatago sa likod ng mga bato ang lugar na ito. Tama ka. Mukhang hindi madali ang access dito. Pero alam mo, Abner, parang may kakaiba sa lugar na to. May attraction nga kahit medyo napababayaan na. Oo nga. Kahit medyo weird, no? Parang may charm din. Oh, baka pwede natin subukan mag-explore. Baka naman may mga hidden gems dito. Sige, Abner, tingnan natin. Baka maging adventure ito. Hindi natin inaasahan. Pero bukas na natin gagawin ha. Kasi mamaya na yung celebration. Parang wala namang ibang bisita, no? Oo nga eh. Parang tayo lang lahat ng mga classmate ni Sarah. Naatat sa adventure. Oh, nasan nga pala si Sarah? Wala nga eh. Parang abala sa paghahanda. Nasaan na pala yung invitation? Andali lang, kukunin ko sa bag. Oh, eto. Sa'yo yan at sa akin ito. Aba, Oh, bakit na naman? ngayon ko lang ito napansin ha. Hindi mo ba ito nabuksan habang nasa biyahe tayo? Hindi rin. Aba, patingnan niya. Parang teenager lang ang magbe-birthday ah. Kakaiba nga. Nasaan ba si Sarah? Para matanong natin kung bakit ganito ang invitation ng lola niya. Sige nga. Oh, ayun si Sarah. Sarah! Bakit nakatingin kayo sa akin ng ganyan? Ipinagawa niya yan sa kakilala niya. Nagbayad siya ng mahal para dyan. Hindi ba okay? Okay din. Sakto guys. Pero ang food, naku, super sarap naman Kaya lang parang pakiramdam ko parang bahay ito ng aswang. Tsaka bakit ganito ang dekorasyon ng birthday niya? Heto nga pala mga isusuot niyo mamaya. Tsaka konting oras na lang magsisimula na. Tsaka halina kayo, pasok na tayo sa venue. Okay, hindi pa man exciting na. Imagine mo, Abner, matanda na yung magbe-birthday pero ang epekto ng lugar. Well, let's see kung anong mangyayari sa gabi ng birthday ni Lola Epang. Wow! Parang teenager lang ang birthday na to ha. Okay din ang pakulo na ito. Si Sarah, namataan mo ba? Hindi pa, nawala na naman. Papasok na ba tayo? Madilim na eh. Hindi ba kasi nagsisimula? Okay din naman ang utak na matandang lola ni Sarah, no? Oh, nagbukas ng ilaw.
Magandang gabi sa lahat. Natutuwa ako dahil kahit old na ako ay madami ding dumalong guest. At hindi kayo magsisisi. Dahil walang magugutom dito. Hayaan, nakikita niyo ang food. Sa inyo lahat yan, pati ang drinks. Kaya magsaya kayong lahat. Magsayawan. Abner, ano yun? Parang umulang aswang. Naku, sound effects lang yun. Ngayong gabi ang 90th birthday ko. Matanda na, pero still alive and kicking pa. Dahil sa inyo. Sige, magsaya kayo. Kumain at mag-enjoy. Sarah, halika apo. Lola, anong gagawin niyo? Pakiusap po. Relaxed ka lang. Basta sundin mo ang ipinag-uutos ko. Diyan ka lang muna. At tumahimik ka. Kailangan balaan ko si Abner at si Andrew. Hindi sila. Sarah apo, halika na muna dito. Bakit po, Lola Ipang? May kailangan kayo? Matulog ka. Oh! Nagtanong pa. Puiset. Matulog ka para walang sagabal sa gagawin ko. Pagkatapos ng gabing ito, marami na akong mga kampon. Lahat sila magiging aswang. Dahil nalagyan ko na ng laway ang kinain nila. At ikaw, Sarah, pagkatapos nito, makakapag-focus ka sa ginagawa mo. Hindi na kita aabalahin pa dahil marami na akong magiging kampon. Mananatili ka sa syudad nang sa ganon, ikaw ang maging paraan para makapambiktima ko katulad nito. Magsaya kayo. Kumain. Oh, ikaw, ipamigay mo ang mga burger na ito sa lahat. Bigyan mo. Bigyan mo ang lahat. Tuwang-tuwa ako. Thank you po, Andrew. Oh, pagkain mo. Ayos ito yun. Ang gara ng pagkakagawa. Meaty at saka cheesy burger to ah. Sa'yo na lang. Wala akong ganang kumain. Titingin-tingin lang ako. Eh, bahala ka. Basta ko mag-enjoy ako nito. Hindi ko alam kung bakit. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Ibang pakiramdam ko. Parang nagiinit ang pakiramdam ko sa lugar na to. Parang may kung anong persang gustong kumontrol sa akin. Anong nangyayari? Bakit may kakaiba akong nararamdaman? Mukhang may kakaiba sa kanila. Parang may kung anong puwersang kumukontrol sa akin. Oh, hindi maaari ito. Kailangang mangyari ang gusto ko. Hindi pwedeng maantala ang gagawin ko. Ang grupo na ito ng mga estudyante, lahat kayo'y magiging kampon ko pagkatapos niyong makain ng mga yan. Nagpatuloy ang oras at sa paglabas ng bilog na buwan, biglang nawala ng kuryente sa paligid. Sa gitna ng kadiliman, si Andrew ay nagpaabot sa paligid at napagtantong nagsara ang pinto. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone upang masilayan ang kanyang paligid. Doon ay nagulantang siya sa kanyang nakita. Ang kaganapang ito ay nagdulot ng pangamba at pagtataka kay Andrew. At ang cellphone na gamit niya para magsilbing ilaw sa gitna ng dilim. Oh, bakit? Biglang nagbagsak silang lahat. Abner! Abner, gising! Ano ka ba?
Ang matanda, aalisin ko ang ilaw ng cellphone ko. Okay na to. Nakikita ko ng paligid. Ayos na. Bagsak na sila. Kung may hindi nakakain ng burger, magigising sila'y bukas na. Pero ang iba, kampon ko na sila. Panginoon ko, ang matanda. Nakangat ang paa niya sa lapag. Parang naglalakad ng mabilis. Magkukunwari akong tulog din. Ilang sandali na lang, magbabago na sila. Diyan na muna kayo. Abner! Abner! Hindi! Tinubuan siya ng matalim na balahibo. Hindi lang isa. Panginoon ko! Paano nangyari ito? Bakit nagpalit siya ng anyo bilang isang aswang? Panginoon ko! Anong gagawin ko? Sarah, gumising ka. Magtrabaho ka. Ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko. Sarah, kilos na! Lola, anong gagawin natin sa kanila? Kahit si Sarah, naging aswang. May matutulis na kuko at pangil. Ang pangit niya. Huwag sana ako malata. Dalhin mo sila sa isang kwarto. Lahat ng naiibang anyo. Bukas, magiging kauri ko na sila. Oo, Lola. Tatakpan ko ng tablecloth si Abner. Hindi siya dapat madala ni Sarah. Ano itong nangyayari? Isang aswang si Lola Epang. May kapangyarihan siyang gawing aswang ang isang tao. Ilalabas ko siya kahit anong mangyari. Hindi ko pwedeng pabayaan ang kaibigan ko. Sa gitna ng tahimik na gabi, dahan-dahan niyang dinala si Abner palabas kahit wala itong malay tao. Hirap man, pero pilit niyang iniligtas ang kanyang kaibigan sa mapanganib na pwedeng mangyari sa kanila. Inihanda niya rin ang pwedeng panlaban sa aswang na nagdala sa kanila sa abandonadong resort na yon. Ganun na lamang ang kanyang pagkabigla kinabukasan nang mapansin niyang wala na halos ang mga kaklase niya. Maya-maya, napansin niya sa di kalayuan si Sarah na tila wala sa kanyang sarili. Paano silang nawala? Paano silang nag-alisan? Kung magre-report ako, anong ebidensya ko? Mababaliw ako sa kaiisip sa nangyari. Anong gagawin ko ngayon? Babalik ako sa kubong pinagdalan ko kay Abner. Andrew, saan mo dinala si Abner? Hindi na siya aswang. Pero bakit nakita ko siya na nagbago ang anyo niya nang inutusan siya ni Lola Epang na aswang? Tinatanong kita. Nasa kubo, dun sa dulo. Kung ganun, pupuntahan ko si Abner. Gusto siyang makausap ni Lola Ipang. Saan ka pupunta? Sarah! Tinatanong kita, saan ang punta mo? May utos si Lola Ipang. Kailangan sundin ko yun. Bakit? Iba ang kilo si Sarah. Parang wala sa sarili. Kampo na rin siya ng Lola Epang niya. Sandali, natutulog yun. Sarah, ikaw bakit hindi ka pa natutulog? Sige, sasamahan kita. Tena. Sige, dalian mo. Ang bilis mo naman. Parang may pakpak ang paa mo. Tara na, mag-uumaga na. Magagalit si Lola Ipang. Bakit ganyan ang boses mo, Sarah? Uminom kasi ako ng malamig kanina. Mauna na ako sa'yo.
Ganun ba? Sige, tara. Oh, nawala si Sarah. Magmamadali ako. Nagmamadaling bumalik si Andrew sa pinagdala niya kay Abner. Nag-alala siya na baka madala ni Sarah si Abner. Magiging problema niya ito. Kaya lakad takbo si Andrew at natanaw ang ilang kalalakihan sa kubo na parang sadyang nag-aabang sa kanya. Anong ginagawa niyo rito? Sino kayo? Oh! Anak ng aswang! Mga aswang pala ito! Pwes, tingnan ko lang kung makapanglalaban kayo sa akin sa dala ko. Eto! Ang buntot pagi na ito! Mamilipit kayo ngayon sa sakit kapag tinamaan kayo nito. Sige! Subukan niyong lumapit kundi masasaktan kayo sa akin. Ah! Hup! Eto pa! Sige, sugod kayo. Kung ayaw niyong mapahamak, sugod! Takot na nga sila. Hindi nila kaya ang bagsik ng hagupit ng buntot pagi. Hindi nila kaya. Panginoon ko, salamat po Diyos ko. Oh, bakit sila nawala ng malay? Aakit na ako. Huwag mo kong dadaanin sa ungol mo, Sarah. Hindi ako takot sa'yo. Heto, pasalubong ko. Diyos ko, tulungan mo po ako. Mapdi! Sarah, alam ko mabuti kang tao. Kung makukontrol mo ang sarili mo, gawin mo. Huwag kang pumayag na makontrol ka ng lola mong aswang. Dinala mo kami rito para magsaya. Hindi para alipinin ng lola mong kampo ng kadiliman. Pakiusap. Ikaw na lang makakatulong sa amin. Ibalik mo ang dating Sarah na nakilala namin sa campus. Ang dating Sarah na nagdala sa amin dito. Ang Sarah na may pangarap na maging maayos ang buhay. Nawalan siya ng malay at nagbalik ang tunay niyang anyo. Salamat po. Salamat po Diyos ko. Papasok na ako sa loob. Kailangan itali ko siya habang wala siyang mali tao. Mahirap na. Baka kung anong gawin niya kapag nagising siya. Patawad Sarah. Kailangan kong gawin ito. Dahil kung hindi, baka gamitan ka ng kapangyarihan ng lola mo at mamaya atakihin mo kami. Itinali nga ni Andrew si Sarah sa mga kamay at paa. Habang wala itong mali tao, sinigurado nitong hindi makakatakas ang babae. Habang naghihintay ng saklolo mula sa mga tao sa liblib na isla na yon, sinigurado nitong magiging maayos ang lagay ng kanyang kaibigan at hindi ito makukuha ng matandang aswang at maging kampo nito. Pagkatapos siyang maitali si Sarah, dumiretso na ito sa kubo na pinagtaguan ng kanyang kaibigan. Subalit, huli na nang dumating siya, tuluyan na naging aswang ang kaibigan niyang si Abner. Abner! Anong nangyari sa'yo? Hindi. Tuluyan na siya naging aswang. Hindi maaari ito. Sino ka? Bakit ka pumasok rito? Ako ito si Andrew. Tul, labanan mo sarili mo. Huwag kang pumayag na tuluyan kang sakupin ng matandang aswang. May mga darating na tulong dito mamaya. Paparating na sila. Lumabang ka. Hindi ka aswang. Tao ka. Ginagamit ka lang na matandang yun. Hindi kita kilala. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pakawalan mo ako. Hindi pwede. Kailangan mo magbalik sa tunay mong katauhan. Hindi bilang aswang. Sabi ko na nga ba,
ikaw ang nag-iisang hindi tinalaban ng aking ginawa. Pwes, hindi ko na rin mababawi ang kaibigan mo. Dahil akin na siya. Kampun ko na siya. Tao sila! Hindi sila aswang, Lola Epang! Magiging aswang sila mamayang gabi. Dahil yun ang gusto ko. At huwag mo kong tawaging Lola. Dahil bata pa ako. Look at my face. Young looking. Oo nga, mukha kang bata. Pero ang loob mo nabubulok na. Nangangamoy bangkay ka na. Hukluban! Aswang! Masyadong matalas ang dila mo, lalaki. Alam ko, Lola Epang, at hindi ako papayag na maging aswang ang best friend ko. Pati apo mo, gusto mong biktimahin? Pues, hindi ako papayag. Anong gagawin mo? Lalaban ka sa akin? Ang mga bawag na naikalat mo? Sa ibang aswang o obrayan, pero sa akin ay hindi. Kung hindi tumalab sa iyo ang ginawa ko, pues, ang kaibigan mong matipuno, masarap tingnan. Sisipsipin ko ang katas niya na siyang magpapabata sa akin. Hindi mo magagawa yan sa kaibigan ko. Manyakis ka. Matanda ka ng babae. Ang dumi pa ng iniisip mo. Hindi ka magtatagumpay sa gagawin mo. Siya nga. Tingnan ko lang kung mapigilan mo ko, lalaki. Sumunod ka sa akin. Gamitin mo ang lakas mo para makawala dyan. Ngayon, kainin mo ang lalaking yan para lalo kang lumakas. Ganyan nga, lalaki. Patayin mo siya. Kainin natin ang puso at ang atay niya. Huwag, Tol! Kaibigan mo ko! Huwag mo kang kalabanin! Huwag kang sumunod sa demonyong yan! Oh, narito na mga saklolo. Hindi maaari ito. Sumama ka sa akin, lalaki. Aalis tayo ng lugar na ito. Hindi nila tayo maaabutan. Bilisan mo! Bilisan mo! Abner! Huwag kang sasama sa kanya! Huwag kang sasama! Pakiusap! Mabilis na nakaalis ang matandang aswang. Tangay nito ang ilang estudyanteng kasama nila. Kasama na rin si Abner. Hindi na sila naabutan ng mga magre-rescue sa kanila. Matagumpay na naisama nito si Abner at ilang mga kaklase nito. Hindi rin alam ni Andrew ang kanyang gagawin ng mga oras na yun. Mabuti na lang, naisip niyang naigapos niya pala si Sarah sa loob, ang apo ng matandang aswang na manyakis. Kahit paano, nabuhayan ito ng pag-asa. Ito ang naging daan niya para masundan ang kinaroroonan ng aswang at mabawi dito ang kanyang kaibigan. Pasensya na. Medyo na-delay kami ng dating. Nasaan ang mga kaibigan mo? Ang mga klase mo? Tinangay na po siya ng matandang aswang. Nakontrol siya nito. Pati ang mga kaklase ko. Nakakain po kasi sila ng pagkaing may laway ng aswang. Mabuti at hindi ka nakakain. Nakaramdam po kasi ako ng masamang balak ng aswang na yun. Kaya hindi ako kumain. Hindi pa rin nagbabago ang aswang na yon. Kilala niyo po siya? Sasamahan ka namin ng mga kagawad ko. Kaya lang ang problema, hindi natin alam kung saan natin siya susundan. Paano kung patayin na siya ng aswang na yun? Mananagot ako sa mga magulang ni Abner. Nangako pa naman ako na poprotektahan ko ang anak nila. Hindi ko nang po kasi akalain na ganito ang mangyayari. Wala sa hinahagap namin na aswang pala ang sinamahan namin. Kampo ng kadiliman ang matandang yun. Medyo
Nakakapanghinayang lang na hindi namin naabutan si Epang, ang aswang. Alam mo, nangako ako na hahanapin natin siya at ititigil natin ang kanyang kasamaan. Bakit kasi napunta kayo sa lugar na to? Matagal na itong pinangingilagan ng mga taga-baryo. Kaya na makakuha ako ng impormasyon na may grupo ng mga kabataang pumunta rito, agad kong niyaya ang mga tanod ko para saklolohan kayo rito. May kasama ka pa dito? Si Sarah. Dalawa kayong hindi nagalaw ng aswang. Nakatali ang kanyang mga kamay at paa. Kalagan nyo na! Huwag po, Kapitan. Tulungan niyo ako. Bakit? Tulungan niyo ako. Patawarin mo ko, Sarah. Pero wala na akong tiwala sa'yo. Simula nang malaman ko ang totoo. Magtiwala kayo sa akin. Alam ko kung saan dinala ni Lola si Abner at ang mga kaklase natin. Pero mapanganib na sila ngayon. Sigurado akong maghahanap sila ng biktima. Patawad, Andrew. Hindi ko rin kasi matanggihan si Lola. Apo ka ng aswang na yon? Opo. Pero hindi ako aswang. Siya lang ang aswang. Nagiging mapanganib lang naman siya kapag ganitong kabilugan ng buwan. Pero pagkatapos nito, magiging normal na lang siya. Sabihin mo kung saan naglalagay ang lola mo. Saan niya dinala ang mga kaklase natin? Huwag na huwag niyang tatangkaing patayin sila. Hindi ako sigurado. Kapag wala siyang makain, posibleng silang magsilbing pagkain nila. Hindi ka tunay na kaibigan. Patawad, Andrew. Itinuring ka naming tunay na kaibigan. Akala ko totoo ka. Yung pala, ikaw ang magpapahamak sa amin. Talagang tinulungan mo pa ang lola mo para makarating kami dito. Para gawin niyang kalahi niya. Kontrolado ako ng lola ko. Pero bukas, kailangang mabawi sila. Walang lakas ang itim na kapangyarihan ni Lola sa umaga. Hindi rin siya makakapanlaban. Ituro mo kung saan siya naroroon. Babawiin ko ang kaklase natin. Kailangan makabalik kami ng Maynila ng buhay. Kailagan mo ko. Sasamahan kita sa kanya kung saan niya dinala ang mga kaklase natin. Maniniwala ako sa iyo ngayon. Pero kapag gumawa ka ng hindi ko magugustuhan, gugulpihin kita ng buntot pagi. Nagmamadali nga silang tinungo ang kinaroroon ng lugar na pinagdalahan ng mga estudyante na nahawaan ng pagiging aswang. Kasama na si Abner. Sa isang liblib na kagubatan, dinala ang mga ito. Kasama sina Kapitan at ang mga tanod dito, tinungo nila ang mapanganib na lugar na lungga ng mga aswang. Dahil umaga ng mga araw na yon, wala na ring lakas at kapangyarihan ang matandang hukluban. Naririto nga sila. Bakit isinama mo sila rito? Lola, patawarin mo na ako. Naawa ako sa mga kaklase ko. Huwag niyo silang biktimahin. Lalo na si Abner. Kaibigan ko siya. Itinuro ni Sarah ang kinaroroonan nyo. Kaya nakasunod kami. Kunin niyo rin ang matanda para mabantayan siya at hindi na makapaminsala. Huwag niyo silang kukunin sa akin. Akin sila. Huwag niyong gagawin sa akin ito. Matanda na ako. Tapos haharasin niyo pa ako. Hindi ka namin hinaharas. Habang mahina ka pa, kailangan mahuli ka na namin bago ka pa maging aswang uli. Habang mahina ka pa, kailangan mahuli ka na namin bago ka pa maging aswang uli. Kap, salamat po sa pagsama sa amin dito. Wala yun. Lingkod barangay kami. Sa barangay namin nangyari ang kalagim-lagim na to. Pananagutan namin kung may mangyaring masama sa inyo. Kaya lang, Kap, ang problema, nakakain na sila ng pagkaing may laway ng aswang. Kaya madalaman natin sila.
Sigurado ako pagsapit ng dilim mamayang gabi, magiging aswang sila. Dasal at pagsisisi ang kailangan. Wala nang ibang mabisang pangtanggal ng pagkaaswang ay ang pagpapasakop sa Diyos. Ang pagsisisi ay pagbabalik loob sa Diyos. Pagpapasakop sa Diyos, pagtitiwalang walang ibang makapag-aalis ng sumpa ng pagiging aswang, kundi ang Diyos lang na makapangyarihan sa lahat. Kumbinsido po ako dyan. Makawawala sa pagiging aswang ang mga kasamahan mo. Makakaalis kayo ng ligtas sa islang to. Ihahatid namin kayo sa bayan ng Pantalan para makauwi kayo ng ligtas sa Maynila. At kami naman ang bahala sa aswang na si Epang. Gagawin namin ang lahat para hindi siya makapambiktima ng ibang tao. Salamat po, Kap. Maraming salamat po. Sa tulong ng mga barangay opisyal, nailigtas ang mga estudyante sa pagkakabihag ng matandang manyakis na aswang na babae. Sa awa ng Diyos, tuluyan na nga silang nakawala sa pagiging aswang at hindi na ito nasakop pa ng matandang si Epang. Dahil na din sa dedikasyon ni Andrew na mailigtas ang kanyang kaibigan, ganun din ang kanyang mga kaklase. Matagumpay nilang nabawi sa kamay ng aswang ang kaibigan nitong si Abner. Ganun din ang mga kaklase nito. At mapayapa silang nakabalik sa Maynila. Shoutout time. Shoutout po kay Rialyn Guntan, Tess Atienza, Rosana Marilles, Chichi Gentiles, Rose Taktakon, Yolanda Pabregas, Mary Ann Ramos, Lai Kali, Lina Lynn Banicio, Tita Serrano, Giselle Wagenblag, Maria Belen Malbas, Aida Odebellas, Elma Midjo, Malayang Amihan, Christina Bage, Ang Pahina, Anika Vlogs, Risa Idoria, Teresa Aliminos, Charlene Gumansing, Venice Vicente, Riyama Shunage, Denya Ismael, Shin Akiro, Janice Tabladillo, Albert Kayap, Shiani Bual, Tamol Tamsupobia, Charlene Gumansing, Iji Sacro, Christina Bage, Icon Vlogs, Ayuri V, Teresa Aliminos, Imelda Pascua, Vilma Fernandez, Baby Sheep, Cherry Di Guzman, Kagura Natsumi, Gina Aguinaldo, Chin Chin, Liana Pungyan, Erna Larbesa, Ate Jonah Vlogs, Ja Barakel, Monster ng Buhay, Maripi Raimundo, Bing Vlogs, Esmeralda, Araceli Lorna Liban, Rina Soriano, Rodessa Bajo, Mary Ann Ramos, Chona Sultis, RG Domingo, Dina Macarandan, Merlin Ustan, Chin Esteba, Melissa Alucia, Aurora Benavista, Christy Chona Caragay, Jean Mercado, Marbella Sapalon, Glenda Garcia, Roxe Herbacio, Jory Borromeo, Beljani Biasong, John Kevin Soriano. Binabati din po namin ang mga mananahi dyan sa Salpakan na nakikinig ng aming mga video kay Rita, James, Mark, Connie, Joanna, Alaysa, Ate Karen, Tatay Ernie, Tenten at Ate Banji. Ganon din po sina Ambit at Lynn. Gayon din po kay Salvi Marco. Nais din po naming pasalamatan ang aming mga channel members na sina Almira Aloto, Malayang Amihan, Edong Bulalo, Tony Boy, Laikali, Ate Jonah Vlog, Jenny Villanueva, and of course kay Ma'am Baikong Tausi. Hanggang sa muli po, sa mga hindi po inabot ng aming shoutout, abangan niyo po ang susunod naming shoutout.